Sa ating mundo, hindi natin tiyak ang mga maaaring mangyari. Hindi natin maiiwasan ang mga kalungkutan, kasawian, pati na rin ang mga pagsubok. Ngunit ano nga ba ang tumutulong sa ating ipagpatuloy ang mga kaganapan sa kasalukuyan at marating ang hinahangad na matiwasay na kinabukasan? Maraming katangian ng mga Pilipino na kailangan nating pagmalaki. Ngayon, sino sa inyo ang nais magbahagi ng mga katangian? Sir! Yes? Maraming. Sa mga nalalaman kong magandang katangian ng mga Pilipino ay ang pagbabayanihan. Yes, that is correct, Mr. Evans. Ang pagbabayanihan ay kalimitang sinasagawa upang mapadali, mapagaan ang isang sitwasyon o gawain. Ngayon, may iba pa bang mga kasagutan? Sir! Tutuwa ko dahil lahat kayo aktibong nakilaw sa ating leksyon. Pagpapatuloy natin ito bukas. Goodbye, class. Goodbye and thank you, Mr. Evano. Ang magay ko na siguro, anak, hinala ng bagyo. Speaking of bagyo, nabalitaan ko ba yung tungkol sa bagyo? Oo, nabalitaan ko yun, kagabi lang, nakakabahala, no? Sa palagay ko, isang malakas na hangin na nakababagsak yung bahay mo. Naku, dapat mag-ingat kayo. Manood ka pa din ng balita. Oo, gagawin ko yun. Mag-ingat ka rin, ha? Pagkasalan lang natin na sana hindi na tumuli yung bagyo sa atin. Uy, James, tingnan mo yung lalaki. Parang nangyarapan siyang tumawid. Hindi siya nakakakita. Tara, tulungan natin. Kuya, kapit ka po sa braso ko. Tutulungan po kitang tumawid. Ako, Ang pagiging matulungin ng mga Pilipino. Tayong mga Pilipino ay likas na mapagkawang gawa sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kapuspalad at hirap sa buhay. Paalala, nandito na po ako. O anak, kamusta? Kumain ka na ba? Hindi pa po, May. Sige, wait tayo pagluluto kita. Thank you, Ma. Lola, ano po yung ingin na yun? Ayun, inaayos ng papa mo ang bahay natin para sa paparating na bagyo. Natatakot ako, sa palagay ko'y kahit anong ayos ng papa mo, ay natatangay pa rin ito ng hangin. Oo nga po, Lola. Tara po, manood na lang po tayo ng TV. Sige apo, buksan mo na lang yung TV natin. One nation, one united vision, the most trusted TV station. This is News in Action. I am Edward bringing the hottest and latest news in town. Sa ulo ng mga balita, paparating na bagyong Baeng. Mga kababayan, inaasahang lalakas pa ang binabantayan nating tropical depression bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Ngayong araw ay mag-ingat na sa mga pag-ulan dyan sa parteng Bicol Region. At dahil sa hanging amihan, ay maaaring tumaas rin ang alon dyan sa may parteng Camarines Norte. Mangyari lumikas na ang mga pamilya o mamamayang nakatira malapit sa nasabing lugar. At iyon lamang ang mga balitang may hatid namin ngayong araw. Aming salamat. Lola, sa tingin ko po talaga kailangan natin mag-evacuate dahil luma na itong bahay natin, no? Tama ka naman apo, kaya lang Anak, handa na ang pagkain. Sige po, Ma. Uy, pagkain! Pa! Anak, andyan ka na pala. Kain na tayo. Opo, Papa, pero napanood po namin yung balita ni Lola. Kailangan daw po natin maglikas. Anak, inayos ko naman ang bahay natin, di ba? Pero, Papa, Anak, alam mo naman na wala na tayong pera para maglikas. At saka tingnan mo ang lola mo, mahihirapan na mas-stress lang siya lalo. pero Mama. Ikain mo na lang yan, anak. Gutom lang yan. Sige. Dumating ang araw ng pag-unos. Ang lumang bahay ni na James ay nagsimula ng masira at mawasak. Ito ang naging resulta ng hindi pakikinig ng kanyang mga magulang. Grabe, ang lakas ng ulan sa labas.
kay Liman. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Lumipas ang ilang mga araw pagkatapos ng bagyo, hindi nagsawang maghintay si Suzanne sa kanyang kaibigan na si James, kahit na ilang araw na siyang lumiban sa klase. Yung personalidad si Chris S. Valdez, umanggap siya ng International Children's Peace Prize noong 2003 sa pagkilala sa kabataan ng pagkita ng importanteng paggawa. Miss Obusan? Maging personalidad ay si Roger Salvador. Isang konsisakan ng taga Jonas Isabela. Nagpasa siyang sakahan ang lumang pinala niya sa kanyang mga magulang pagkatapos na masukan sa isang bahay. Miss Agravante? Sa larangan ng sining, naging tapat sa kanyang ipagkasang ito nga pala yung nakaraang Joey Velasco. Wala, Pinky. Bali ng paghahaka ang kanyang mga James, ba't ka lang? Kamusta ka? Ba't ka ganun pumasok? Isa-isa lang tanong ko sa'yo. Kasi naman, pinag-aalala mo ako. Ano ba nangyari sa'yo? Marami, sobrang dami kong anak. Nasa ospital yung lola ko. Wala kami tirahan, gano'n din kami pera. Hindi mo na kailangan pa magsalita. Nagplano ang mga mag-aaral na maghatid ng tulong kina James sa pamamagitan ng paghandog ng kahit magkanong salapi sa pangunguna ng kanilang presidente. Please take your books and answer task 1 on page 3. Goodbye and thank you, Mr. Edano. Hello, this is Tupora. Hello. Iho, pwede ka nang bumalik dito. Magaling ng lola mo. Sige, Iho. See you later. Thanks, ito. Ito para sa pamilya ko. Sana makatulong. Thank you sa inyo, ha? Sana tuloy mo ito. Thank you, Kainin. Ako, thank you. Taas talaga ng score ko sa math, no? Tingnan mo, oh, taas. Salamat talaga sa inyo, pati na kay Jessie. Oo, laking tulong yan sa'yo. Sure talaga ako dito. Kung hindi, mapagsak ako nito.